Throughout this month, we will explore how to overcome obstacles and challenges in life through faith. Yan ang ating pag-aaralan, pag-uusapan, paano natin mapaglalagpasan yung mga obstacles and challenges sa buhay natin. Di ba pag ang runner mayroong mga obstacles na nilalagay, ang purpose niyan para lalong ma-challenge yung athlete, no? Paano niya tatalunin habang tumatakbo at malagpasan niya yon. In the same way sa ating Christian life, we are like running on a race. Merong mga obstacle along the way na dumarating sa buhay natin, sinasadya ng Panginoon yon. Yung mga challenges na yan. At ang purpose for us ay para lalo tayo maging matatag. At ma-overcome natin yan, hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kung hindi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. No? So it is important for us to have an in-depth understanding, malalim na pangunawa of faith for us to overcome obstacles and challenges in life. Pag hindi natin naunawaan, ano ba yung pananampalataya? Kaya yung mga tao na nakakaranas ng samot-saring problema sa kanilang buhay na walang pananampalataya ay tinatapos nila ang kanilang buhay. Dahil akala nila yun ang solusyon sa kanilang problema. Tama naman. Pag namatay ka na, wala ka na problema. Di ba? Pero hindi yan ang purpose ng Lord sa buhay natin ng mga mananampalataya. That's why God give us faith so we can overcome any obstacles and challenges na binibigay niya sa atin. So, dapat ito yung ating pag-aaralan sa buwan ng August, paano natin malalagpasan yung mga challenges sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith is the heartbeat of Christian life. Ito yung tug, 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 tug. Di ba? Yung heart natin, may heartbeat yan eh. Sa mananampalataya, yung pananampalataya, yung mga Kristiyano, ito yung heartbeat natin. Yet, its nature is oftentimes misunderstood. Hindi natin naunawaan. Ano ba yung pananampalataya? Dapat maunawaan natin. Kung yan ang heartbeat ng ating Christian life, maunawaan natin yung pananampalataya. The Bible declares faith not as a passive belief. Yung passive parang, okay lang yan. Yung paniniwala na parang cool lang. No? But as an active, living trust in God. So let's explore the different nature of faith through scriptures. Pag-aralan natin ngayong umaga, dahil yung mga susunod na sermon natin, pabigat na pabigat yung ating pag-uusapan. Tungkol sa mga hindrances, tungkol sa mga obstacles and challenges. So dapat, sabi ko, dapat pag-usapan natin muna yung unang solusyon or papaano natin ma-overcome yan. Dapat maunawaan natin yung faith. Ano ba yung faith? No? So let's explore the different natures of faith through Scripture. But first, let's define what is faith. Okay? Ano ba yung pananampalataya? Yung iba, pananampalataya, akala nila, nananampalataya ako, naniniwala ako, nayayaman ako pag nagtaya ako sa loto. Di ba? So, tataya sa loto. Kristiyano nakapila sa lotohan. Di bali yung na nandun, nagbibigay ng ticket sa loto. Pero kung Kristiyano ka, nagsusugal ka para gusto mong yumaman, maling pananampalataya yun. No? So let's define what is faith according to the Word of God. Hebrews chapter 11 verse 1, malinaw ang sinasabi rito. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sa Tagalog, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan.
at katiyakan tungkol sa mga bagay-bagay na hindi nakikita. So malinaw, pagtitiwala daw sa na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay-bagay na hindi nakikita. So ngayong umaga, no, pag-aaralan natin yung understanding the nature of faith. Faith is defined as assurance and conviction. Sabi doon sa Hebrews, ano sabi niya? The assurance, kasiguraduhan of things hoped for. Ibig sabihin, hindi mo pa man nakamtan, pero alam mo may kasiguraduhan. Yun ang tinatawag na assurance. And the conviction, ito yung pananalig of things not seen. Hindi mo man nakita, pero naniniwala ka dahil meron kang conviction. Yun yung definition ng Hebrews. Faith bridges our present reality with God's promises. Ano ibig sabihin nito? Yung ating pananampalataya, ito yung tulay sa ating present situation at sa pangako ng Lord. Di ba? Ang pangako ng Lord, I will provide all your needs. Wow! Bakit hanggang ngayon hindi ko pa nakakanta niyan? Baka walang tulay. Nagkulang ka sa pananampalataya because faith bridges our present reality. No? Hindi ka makakatawid doon. Hindi mo makakamtan ang promises ni Lord. Dahil putol ang tulay, parang nadaanan ng baha. Nasira. Wala kang pananampalataya. Di ba? Kaya ang iba, anong gagawin? Pupunta na lang sa pahula. Punta sa Quiapo para magpahula. Ano ba yung meron ako? Kaya nga hula dahil hindi sigurado eh. Di ba? Anong pipiliin mo? Doon sa hindi sigurado o sa sigurado? Of course, gusto mo yung nakakasiguro ka. Huwag sa hula. Sa sigurado. No? So, ang pananampalataya pala, ito yung tulay. Sa aking kalagayan ngayon, sa aking sitwasyon ngayon, tungo doon sa pangako ng Diyos sa akin. Kung wala akong pananampalataya, hindi ko mararating yung pangako ng Lord sa akin. Because faith bridges our present reality with God's promises. It's not wishful thinking but certain in His character. Hindi ito yung wish ka lang, no? I wish na ganun, di ba? Iba naman yun. Nagwi-wish ka lang sa isip mo. Pero yung pananampalataya ay certain. Sigurado yung kanyang in His character sa Panginoon, yung kanyang kilala mo ang Panginoon, even when His plans are unclear. Ibig sabihin, hindi mo man nakikita pero naniniwala ka kasi kilala mo ang Panginoon na pinananampalatayahan mo. Yun yung pinag-aralan natin ng mga previous sermons. Kailangan kilala mo ang Panginoon. Alam mo yung kanyang pag-ibig sa'yo. Kahit sa tingin mo, malabo. Di ba? Pero naniniwala ka. Faith leans into God's faithfulness. Kumbaga, yung pananampalataya natin, ito yung sinasandalan natin sa sumasandal tayo sa katapatan ng Panginoon. Merong isang pamilya na merong 2 anak. Isang 10 years old at saka isang 1-year-old na baby. So one night, natutulog sila sa kanilang bahay na 2-story building, apartment. And then, madaling araw, nagising yung mag-asawa dahil nasusunog ang kanilang bahay. And all of a sudden, instinct ng mother, kunin yung kanyang anak at bumaba. Dala niya yung kanyang 1-year-old na anak at lumabas sa bahay. Samantalang yung tatay, hawak-hawak niya yung kanyang 10 years old na anak na lalaki. Nung pababa na sila from 2nd floor, malaki na yung apoy ng nasusunog nilang bahay. And then, naibitawan niya yung kanyang anak. At naiwan doon sa 2nd floor na nasusunog. So, nakababa yung mag-asawa plus yung kanilang anak na 1-year-old, pero yung 10 years old nila na anak, naiwan doon sa 2nd floor na nasusunog.
So sigaw ng sigaw yung daddy. Anak, nasaan ka? Walang sumasagot. Sigaw na sigaw, nag-aalala yung mag-asawa. Anak, nasaan ka? Andito kami sa baba. Saan ka ba? Basta din, narinig nila yung busis ng kanilang anak. Daddy, nandito ako sa may bintana. Nasusunog na yung kwarto. Sabi, nandito ako sa may bintana. Anak, tumalon ka dyan. Sasaluhin kita. Sabi ng daddy. Daddy, hindi kita nakikita. Masyado makapalang usok. Pero nandun siya sa may bintana. Ang sabi ng daddy niya, anak, basta tumalon ka lang. Sasaluhin kita. Kahit hindi mo ako nakikita, nakikita kita. Sasaluhin kita. And all of a sudden, yung bata tumalon sa bintana. Hindi niya nakikita yung kanyang ama. But naniniwala siya sa kanyang ama dahil kilala niya yung kanyang ama. Never nagsinungaling sa kanya. Never na hindi tinupad ang pangako sa kanya. So alam niya yung karakter ng kanyang ama. Ang pinakikinggan niya lang yung busis ng ama niya, tumalon ka anak, sasaluhin kita. Nakikita, hindi mo ako nakikita pero nakikita kita. In the same way, ang Panginoon, hindi natin siya nakikita, pero nakikita niya tayo. Ang sabi ni Lord, trust me, my son. May pinapagawa sa atin. Ano man yung pagsubok natin nararanasan, sabi ng ating Panginoon, magtiwala ka sa akin. Have faith in me. Pero kadalasan, ano nangyayari sa atin? Hindi tayo nagtitiwala. What happened doon sa 10 years old? Kung hindi siya nagtiwala sa kanyang ama, nasunog siya, namatay siya doon. Sometimes it happens to us Christians. Nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon sa ating problema, sa ating obstacles, challenges sa buhay. Ano nangyayari sa atin? Lalo tayong napapasama. It resort to distractions. No? Anong sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6? Sabi na yung Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala tayo ng buong puso sa Panginoon at hindi sa ating kaalaman or pangunawa. Verse 6, sabi niya, in all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Ang ganda. Nasabi ng Proverbs na ito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Hindi doon sa ating nakikita, dahil sa ating pangunawa. Sa lahat na gagawin mo, ibigay mo sa Panginoon, aayusin niya yan lahat. No? Kailangan natin magtiwala. Yung ating isang young people dito, na nag-aral siya, nag-enroll siya, pero yung assured na trabaho lang na meron siya is good for 4 months. Habang nag-uusap kayo, paano yung mga first semester lang? Paano pa yung hanggang 4th year? Paano yun? Ang sabi ko, wala ka bang Diyos? Di ba? Wala ka bang Panginoon? Hindi maaari, hindi natin alam. Anong mga susunod na mangyari after 4 months? But if you trust in the Lord with all your heart, hindi dahil sa iyong pangunawa, sabi, in all your ways, submit to Him, He will make your path straight. Yun yung challenge. The first obstacle sa ating mananampalataya na dapat natin ma-overcome is to have faith in God. Sabi sa Tagalog, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain,
siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Gusto mo patnubayan ka ng Panginoon? Anong dapat mong gawin? Huwag mong pairalin yung sarili mong understanding. Minsan marunong pa tayo sa Panginoon eh. Pinangungunahan natin ang Panginoon. Kaya ang buhay natin, ano nangyayari? Nagkakawindang-windang. Dahil hindi natin ginagamit yung binigay sa atin, pinagkaloob sa atin ng Panginoon na pananampalataya. Aside from knowing what faith is, alam na natin ngayon ano yung pananampalataya. We also need to understand the different nature of faith to overcome obstacle. Mahalaga yun. Iba-iba yung mukha ng pananampalataya. Different nature of faith. Yun ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Kunti na ng oras. Number 1, no? We have to understand that faith must be in action. Yung example dito, yung kay Abraham, sa Genesis chapter 2, verse 1 to 14, pag binasa mo yon, anong ginawa ni Abraham doon? Challenge siya ni Lord, sinabi sa kanya, ialay mo ang iyong anak na si Isaac. Ano ba naman? Ang tagal namin nag-antay, Lord. Ngayon, meron kaming anak, iaalay. Pero makita natin doon sa narrative na yon, Abraham's willingness to sacrifice Isaac reveals radical obedience rooted in faith. Kung wala siyang pananampalataya. No, dalhin mo yan doon sa isang tuktok ng bundok at ialay. Hindi alam ni Isaac, akay-akay siya ng kanyang ama. Pagdating doon, nilagay siya doon sa may mga mataas at no, papatayin pala siya bilang handog. Hindi alam ni Abraham. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, sinunod niya. At the end of the narrative, ano nakita natin doon? Hindi naman talaga si Isaac namatay. God provide. No? He didn't know God's plan but trusted in faith. Sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, sumunod siya. Merong aksyon. Minsan ang ating pananampalataya kulang sa aksyon. No? Sabi nga natin, nandito sa nguso pero wala sa puso. And nakita natin doon, through Isaac, sabi sa Hebrews 11:18-19, your offspring shall be named. Sa pamagitan ni Isaac, dumami ang lahi. Faith acts even when logic falters, believing God will provide. Ang pananampalataya ay isang paghahakbang na kahit wala kang kasiguraduhan dahil sa pananampalataya, gagawin at gagawin mo. Kahit logical, parang imposible naman. Pero ito yung pinapagawa sa akin ni Lord. No? And because of that, yung pananampalataya mo dapat may kalakip na hakbang. Action. Number 2, the nature of faith. Faith as a gift rooted in grace. Ang pananampalataya ay hindi nagmula kanino man kung hindi yan ay regalo ng Diyos sa atin. Bilang grasya. Ephesians chapter 2 verse 89, for by grace you have been saved through faith. Grasya yan. Hindi yan galing sa'yo. No? Faith is not self-generated. It's a divine gift para sa atin na mananampalataya. Remind us, yung Ephesians chapter 2 verse 89, remind us that salvation is by grace through faith at walang room for boasting. Hindi ka pwede magyabang. Na kaya ako pupunta sa langit dahil ako'y religyoso, dahil ako'y mabait, dahil ako miyembro ng SBCF. Dahil ang pagiging member ng SBCF is not a guarantee for you to go to heaven. Only your faith in the Lord Jesus Christ. Kahit ilang bisis ka magpabautismo dito, kahit ilang bisis ka umatin sa membership class, kung wala kang pananampalataya sa Panginoon, walang garantiya si pastor, walang ma-assurance na may bibigay si pastor na ikaw ay mapupunta sa langit at magkikita-kita tayo doon. Because faith is a gift rooted in grace. Bigay yan ng Panginoon. Like a plant sustained by soil and rain, our faith grows well as we abide in Christ Jesus.
Gaya ng halaman, lumalago yan dahil sa lupa at ulan or tubig, ang pananampalataya lumalago rin. Well, as we abide in Christ Jesus. Manatili tayo sa Panginoon, yung ating pananampalataya lumalago din yan. John 15, verse 4 and 5. Hinihingal ako. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Sabi ni Lord, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Wala tayo magagawa. Maliban na lang tayo ay nanatili kay Kristo. No? Number 3, na different kinds of natures of faith. Una, faith in action. Dapat makita yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating action, gawa. Faith as a gift. No? Hindi ito galing lang sa ating sarili, kung hindi ito yung regalo ng Diyos sa atin. And number 3, faith tested through trials. Asahan mo yan. Yung pananampalataya mo ay makikita yan kung paano mo harapin ang pagsubok ng buhay. Sabi sa James chapter 1, verse 2 and 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sabi ni James, consider it pure joy. Diba? Kaya yung mga walang Kristiyano, pag may pagsubok, ano nangyayari? Tapos na. Tatapusin ang buhay dahil walang pag-asa. But for us, Christian, sabi ni James, consider it pure joy. Magalak ka pa rin. No? Kahit may problema ka. Sabi niya, whenever you face trials of many kinds, ibig sabihin dito ni James, hindi lang isang pagsubok na mararanasan mo. One after another. Sunod-sunod yan. Kaya sasabihin mo, kung saan ako naging Kristiyano, ang dami kong pagsubok. Tatanungin kita, gusto mo may pagsubok o wala? Di ba? Kung wala, ayaw mo ng problema, ayaw mo ng challenges, dalawa lang yan. Sa Bagbag Cemetery or Holy Cross Memorial Park. Ha? Kaya sabi ni James, consider it pure joy. Magalak ka kahit may pagsubok ka. Dahil magre-result ito ng magmamature ka and complete nothing. Lacking nothing, sabi ni James. Wow. Kaya yung mga Kristiyano na hindi nakakaranas ng pagsubok, parang puno yan na nakatayo, pero pag dumaan ng bagyo, bagsak. Malalim ang ugat. No? Trials refine faith like fire purifies gold. Akala nyo yung mga suot-suot yung gold, nakuha yan sa bundok, gano'n nakakintab? Hindi. Dumadaan yan sa napakainit na apoy para ma-produce yung value niya, yung quality niya. Nire-refine siya ng fire. In the same way, yung Kristiyano, lalo nagiging matatag yan, nagiging masipag, magiging tapat sa Panginoon dahil sa mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Faith clings to God's goodness even in suffering, knowing He works all things for our good. Diba? Sabi sa Romans 8:28, ano sabi? And we know that in all things God works for the good. For those of those who love Him and have been called according to His purpose. Tinawag ka, minahal mo ang Diyos. Ang sabi niyan, Romans 8:28, lahat na bagay ginagawa ng Diyos pabor sa iyo, sa kabutihan mo. Kaya minsan, akala natin yung pagsubok, puro negative ang tingin natin.
Hindi natin alam, ano ba yung purpose ni Lord? Ba't ko nararanasan ito? May tinuturo sa atin ng Panginoon. Number 4, not only faith in action, faith as a gift rooted in grace, faith tested through trials. Number 4, faith is alive and works as evidence. No? True faith bears fruit. Ito yung ina-argue ni James. No? Faith without work is dead. Sabi sa Ephesians, for by grace you have been saved through faith. Hindi ito dahil sa inyong mga mabubuting gawa ang kaligtasan. Kung hindi ito yung regalo ng Diyos. So wala tayong gagawin. Pananampalataya lang tayo, saved na tayo according to Ephesians. Ang sabi ni James, yes, you are saved because of your faith. But faith without work is dead. Patunayan mo sa akin na ikaw ay mananampalataya. Hindi nakita sa buhay mo, hindi nakita sa gawa mo. Sabihin mo sa akin, Kristiyano ka. Yun ang sinasabi ni James, ina-argue niya. Wala namang question kung ligtas ka dahil sa pananampalataya. Ang sinasabi lang ni James, patunayan mo sa akin na Kristiyano ka. Iba yung nakikita ko sa'yo. Di ba? Kaya faith is alive and works as evidence. Dapat may ebidensya. Hindi pwedeng haka-haka lang yan. Yung tunay na pananampalataya, makita yan sa buhay natin. Isang example dyan, si Rahab, the prostitute. No? Anong ginawa niya? Nagpadala ng spies doon sa Israel, yung Israelites. Yung 2 spies. Anong ginawa ni Rahab? Tinago niya ito. Tinago niya. Kahit risky yung ginawa niya. No? Eh paano kung nahuli yung 2 spies doon sa loob ng bahay niya? Diyari siya. Pero because of her faith in God, na magpo-protection din siya, ginawa niya yon. No? Mayroong aksyon. Hindi pwedeng sabihin mo lang, may pananampalataya ka pero wala ka namang ginawa. Sabi ni pastor ipoprovide the Lord yung need ko, manampalataya lang ako, kaya huwan tamad ka na. Ang sabi ni James, oo, may pananampalataya ka, magtrabaho ka naman, magbanat ka naman ang buto mo. Para kasi huwan tawad, nag-aantay lang na mahulog ang bayabas. Kailangan din yung ating pananampalataya, mayroong kalakip na ebidensya. Makita yan. No? Number 5, faith's foundation must be built on God's Word. Saan ba nanggagaling ang pananampalataya mo? Sa hula? Sa albularyo? Dapat sa salita ng Panginoon. Romans 10:17, faith grows by hearing the Word of God. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung ating pananampalataya nag-grow, naunawaan natin, ay ganun pala, kailangan pala yan. Kung hindi ka nagbabasa, wala kang quiet time, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka pa umatin sa D-group, hindi ka nakakapakinig sa mga testimony ng ka-D-group mo, ano mangyayari sa pananampalataya mo? We must anchor our trust in His promises, hindi lang sa ating pakiramdam. No? Hindi lang yung feelings ang basihan ng ating pananampalataya. Kailangan nakaangkla yan doon sa katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. Romans 10:17, so faith comes from hearing, and hearing by the Word of God or Word of Christ. Yung ating pananampalataya nagmumula sa pakikinig, at yung pakikinig na yan sa salita ng Panginoon. Psalms 119 verse 11, your word I have treasured in my heart that I may not sin against you. Kung yung word ng Panginoon hindi mo tinitreasure sa puso mo, anong pamumuhay meron ka? Mga kapatid, dapat naunawaan natin, ibang-iba, samut-aring nature yung palataya. Inaral natin yung iba-ibang nature. Sa mga susunod na sermons, pag-aaralan natin, paano natin may i-apply ito ibang nature ng pananampalataya sa mga obstacles sa buhay natin. Pag-aaralan natin, ano ba yung mga obstacles? Iba-iba.
Di ba? Sabi nga doon sa James, consider it pure joy when you face trials of many kinds. Maari yan ay physical condition mo. Yung health condition mo. May sakit ka, matagal na. Obstacles yan. Maari yung iba financial. Hindi ka na makawala. Ang dami mong Judith sa buhay. Praise God, mula ako nagpastor, wala na akong Judith sa buhay ko. Kasi may mga sumasalo na doon. Yung anak ko, no, nandyan. Sila na bahala doon sa Judith ko. Pero, maari iyan ang obstacle sa buhay mo. Ano man yung mga hinaharap mo ngayon sa mga estudyante, kanilang pag-aaral, challenge sa kanila yon. Yung oras, yung pang-tuition. Paano kung wala yung magulang mo pangbigay sa'yo? Paano natin ma-overcome yan? So, ang ating conclusion, mga kapatid, the secret to overcoming obstacles is by faith. Then tayo mag-uumpisa. Yung sekreto para malagpasan natin yung mga hamon sa buhay natin. Sarang klaseng challenges sa buhay natin. Problema. The secret to overcome obstacle is by faith. Kung wala ka niyan, no? Kung yung faith na yan, wala sa'yo, ano mangyayari sa buhay mo? We should walk by faith and not by sight. Lumakad tayo sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita natin. Just 5:7, yung sabi niya, for we walk by faith, not by sight. So tandaan natin, mga kapatid, faith is a journey of trusting the unseen God. Kailangan natin maunawaan na yung pananampalataya ay paghahakbang, pamumuhay sa hindi natin nakikita na Panginoon. Alam ko na kayo ay may pananampalataya, kaya kayo nandito. Di ba? Kasi alam nyo na may Panginoon. Kailangan na lang natin patatagin, palaguin yung ating pananampalataya. So we pray for deeper reliance on Him by studying His Word, at kailangan natin step out in obedience. Sinabi na ng Panginoon, ano yung paraan. Pero ayaw pa rin natin humakbang. Mayroon tayong pagdududa. Importante, samahan natin yung ating pananampalataya sa pag-overcome ng mga challenges sa buhay natin sa pamamagitan ng pagkilos. Kailangan natin ng action. Hindi pwede yun na lang, sabihin na lang natin, nananampalataya naman ako, wala na akong gagawin. Bahala na si Lord. Sabi nga nila, di ba? Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Ayaw naman ni Lord na maging tamad tayo. Parang tayong bedridden na lang, nakahiga na lang, nag-aantay na lang na dumating yung biyaya. Pero higit sa lahat, kailangan meron tayong pananampalataya. Kung wala kang ganyan pananampalataya ka, kapatid, kaibigan, walang chance na ma-overcome mo yung obstacles sa buhay mo, ano man yung kinakaharap mo. So let's begin our series of sermon by having an understanding of what faith is. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat, Lord, sa iyong salita, reminding us na kailangan kami buong puso na magtiwala sa iyo. Sa ganon, ay aming malalagpasan anuman yung mga problema, anuman mga pagsubok na aming nararanasan, Panginoon. At buong puso kami na magtiwala sa iyo. Kalakip ng pagsunod, yung aming tiwala ay samahan namin ng pagsunod, obedience sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, sa umagang ito ay maging kabuluhan ang aming narinig from your word, reminding us, O Lord,
na kailangan namin ng buong pusong pagtitiwala sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Purihin ka, Ama. We ask this in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan.